Sa punto pong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Marikina City Mayor Maan Teodoro. Maulang gabi po, Mayor Maan, Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan. Yes, magandang gabi, Miss Ice. Magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay. Mayor, unahin ko na po, kamusta po ngayon dyan sa Marikina? Ano na po ang kasulukuyang sitwasyon sa Marikina River at sa mga lugar na apektado ng pagtaas ng tubig, Mayor? Sa ngayon, ang ating Marikina River ay nasa second alarm. 16.2 meters ang level ng ilog natin. Ibig sabihin nito ay ang ating mga kababayan ay pwedeng mag-evacuate preemptively sa mga evacuation centers natin. Meron tayong binuksan na 29 evacuation centers all over Marikina. Opo, yung mga evacuees po natin, nasa 29 evacuation centers. Kamusta na po sila sa mga nag-evacuate at nagsagawa na po kayo ng preemptive evacuation? Kamusta na po dyan sa ating mga evacuation centers? Sa ngayon, marami nang umuwi sa kanilang mga tahanan simula kaninang umaga dahil nakita nila na medyo humupa na yung pag-ulan at nawala na rin yung mga service flooding sa kanilang mga lugar. Nananatili na mayroong 1,337 families na naka-record sa ating mga evacuation center or around 7,000 individuals. So lahat sila ay nandun naman sa evacuation center. Meron tayong provision for food, meron tayong provision din for medical needs ng ating mga kababayan. Sa ngayon po, ano po ba yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga evacuees dyan sa mga evacuation centers po natin, Mayor? Sa ngayon, napoprovide naman natin ng meals. Meron silang breakfast, may lunch sila at dinner. Binigyan na rin natin yung mga walang dalang mattress, yung mga banig, yung mga kumot, yung mga kababayan natin. At the same time, yung mga may sakit, tinitignan din natin. Nagbibigay na rin tayo ng doxycycline para doon sa mga lumusong doon sa baha sa kanilang mga areas. Mayor, ano po ang mga hakbang na ginagawa po ng lokal ng pamahalaan ngayon at itinaas na nga po sa second alarm na banggit nyo kanina, yung Marikina River, Mayor? Oo. Sa ngayon, lahat ng mga activities na ginagawa sa ilog ay strictly prohibited dahil nasa second alarm tayo. And then we strongly advise yung mga kababayan natin na nasa gilid o malapit sa ilog na mag-evacuate muna dahil hindi stable pa yung level ng ating ilog. Ngayon, nagsisimula na rin tayo, actually since 6 a.m., naglilinis na rin tayo ng mga lugar na nagkaroon ng surface flooding. Ang mga kababayan natin sa Marikina, nagligpit na rin ng mga gamit nila, naglinis na rin, umikot tayo buong araw para ma-check kung kamusta sila. So far naman, yun ang ginagawa natin sa community at ng ating mga kababayan sa Marikina. And Mayor, kamusta naman po yung mga kritikal na lugar tulad ng kalsada, drainage system at mga mabababang areas po sa lungsod? Marami doon ay humupa na. When you say critical, kasi siguro ito yung mga malapit sa ilog o yung nasa gilid ng dike. Meron tayo mga ilang barangay katulad ng Tumana, Malanday at Nangka na malapit talaga nasa low-lying areas. Ibig sabihin, mababa na sila and then malapit pa sila sa ilog natin. So far, clear na naman for flooding. Meron lang tayong mga creeks na dinideclog at tinatanggalan natin ng tubig at ang totoo, pinapump out natin para maitapon natin sa Marikina River yung excess na tubig. Alright, Mayor, panghuli na lang po. Ano po ang inyong mensahe sa mga residente ng Marikina ngayong patuloy ang pag-ulan at minomonitor po ninyo ang sitwasyon sa lungsod? Oo, sa ngayon, nasa alert level 2 tayo, 16.2 meters. Tayo po ay nananatiling alerto sa pag-akit pa o sana bumaba na ng tuluyan itong level ng ating ilog. Pero ang ating mga kababayan sa mga low-lying areas ay dapat mag-ingat. At bukas naman po ang ating mga evacuation centers kung gusto nilang doon muna manatili, lalo na kung meron po tayo mga bata, senior citizens o mga pregnant women. Dapat po ang lagi nating isipin ay yung kaligtasan ng ating pamilya. Alright, maraming salamat po, Mayor Maan Teodoro, at mag-ingat po kayo dyan.